Nagra-run ulit. Ayan. So, makikita natin dito, pag nag-stop natin natin nyo. So, makikita natin dito mga kapatid, na si Daniel, siya yung nakapag-interpret at nakapagbigay kung ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Tama? So, dahil doon, namangha si King Nebuchadnezzar, so, prinomote niya si Daniel, at hindi lang si Daniel, pati si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos yung rebulto na yun na napaginipan ni King Nebuchadnezzar, yun yung resulta sa chapter 3 na ano, kaya nagtayo ng malaking rebulto, eto si King Nebuchadnezzar. Ano yung rebulto na yun? Tinayo niya. At sabi niya na pag narinig niyo yung mga instrument, pag tumunog na, lahat ng makakarinig ng mga instrument dapat luluhod sa rebulto na yan. Di ba hindi naman tayo tinuruan ng Diyos na sasamba si rebulto? Tama? Tama. Ang rebulto merong mata, hindi naman nakakakita. Sabi ng Bible, merong tenga, hindi naman nakakapakinig. Merong bibig, hindi naman nakakapagsalita. Meron namang ilong, hindi naman nakakaamoy. Baliktad, merong amoy, hindi nakakailong. Diba? Merong, ano pa? Merong kamay, hindi naman nakakahawak. Yan ang rebulto. At alam ni Daniel yan. Alam rin ni Shadrach, Meshach, and Abednego yan. Kaya nung tumunog na yung mga instruments, aba, sinong hindi lumuhod? Sino? Naalala niyo yung kwento? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nanindigan sila. So sabi ng hari, naalala niyo na ang parusa kapag hindi luluhod, ano? Itatapon sa pugon. At ang init ng pugon ay 7 times. Sobrang init. Pero, di ba nanindigan doon si Shadrach, Meshach, and Abednego? At sabi nila, okay, naniniwala kami na yung Diyos na sinasamba namin ay kaya kaming iligtas. Kaya hindi talaga sila lumuhod sa ano. Kaya ano nangyari? Anong kwento doon? Ano nangyari? Sa madaling salita, itinapon sila doon sa... Saan? Itinapon sila doon sa pugon. Pero ano nangyari? Hindi sila nasunog. Tama? Ni yung amoy ng apoy, yung amoy ng usok, hindi na amoy sa kanila. So yun yung sinasabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego na our God whom we serve, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. And alam nyo ha, yung Diyos ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego na pinaglilingkuran nila, yun din yung Diyos natin hanggang ngayon. Amen? So kung paano makapangyarihan ng Diyos noon, hanggang ngayon, sabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung makapangyarihan siya noon, ngayon, at hanggang kailan pa man, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Okay? Kaya mga kapatid, ito yung una. Tingnan nyo sa verse 17. Daniel chapter Daniel chapter 3 verse 17. Tingnan nyo kung nag-ano, stop ha. Okay, Daniel chapter 3 verse 17. And sabi if it be so, our God whom we serve, number 1 ito. Yung Diyos na ating sinasamba, ano yung number 1? Is, kita nyo ba, our God whom we serve is what? Is able. Amen? Pag sinabing able, kaya ng Diyos. Anong kaya ng Diyos? Na iligtas sila. Kasi nanindigan sila sa katotohanan eh. Kumbaga, sabi nila, nandun yung kumpiyansa nila, nandun yung tiwala nila sa Diyos, na pag nanindigan sila sa katotohanan, ililigtas sila ng Diyos nila mula dun sa pugon, mula sa parusang nakahanda sa mga hindi luluhod sa rebulto. So alam nyo lesson dyan, manindigan lang tayo sa tama. Amen? Pag tama, pag mali, dapat alis. Pag kasalanan, dapat itaboy. Amen? Kailangan manindigan tayo sa kung ano yung tama. Sa eskwelahan nyo, hindi lahat tama. Hindi lahat ng sinasamahan nyo ay nasa tama. May mga classmate kayo. Pasok ka, Noel. May mga classmate kayo na pwede kayong tawag dyan, may mga classmate kayo na pwede kayong ilayo sa Diyos. Di ba? Yung panindigan nyo, yung mga classmate na mapapalapit kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Tama yan, no? Kayo mga magkaklase. Kayo yung manindigan sa tama. Hindi kayo yung dapat mabuwag.
Ang mahirap dyan kung may mag-aya sa inyo na classmate nyo na worldly, na sa kamunduhan. Ayain kayo, una, inaya si Noynoy. Naaya naman si Noynoy. Inaya ni Noynoy si Lawrence. Naaya si Lawrence. Hanggang sa wala na. Wala na yung mga boys dito. Hindi na nagsimba. Yung pala naaya na sa kamunduhan. So nabuwag kayo. Bakit? Kasi walang paninindigan. Pero kapag mayroong nag-aya sa inyo at alam nyo na mali, pero dahil sa may paninindigan kayo, hindi ngayon nabuwag yung grupo nyo. Amen? As ang sasabihin nyo pa sa nag-aya sa inyo, ikaw ang ayain namin, ikaw ang sumama. Amen? Ganun dapat. Yung mga bisita nyo, sino yun? Kenji. Saan si Kenji? Bukas magsimba? Bukas? Bukas. Ba't di nakapunta ngayon? Si Kenji, tsaka sino isa? Si John Leo, si Balen? Bukas ha? Ayain nyo lahat. Kasi tayo yung nakikita nyo na tama, yun ang panindigan natin. Amen? Bakit? Kasi yung Diyos na sinasamba natin, kaya niya tayong iligtas. Amen? Sa langit nga diba? Sa impyerno nga, kaya tayong iligtas ng Diyos Doon pa kaya sa mga ating dinaranas na persecution, mga problema, kayang-kaya tayong iligtas ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ng ating Diyos. God is able. Ito, anniversary natin. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Amen. Tama? Kung tayo lang, hindi natin kaya. Lalo na may mga inaasahan tayo at pinagpipray tayong maraming bisita. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Pero bakit? Bakit tayo nagpapatuloy? Kasi kaya ng Diyos natin. Amen? Amen. Kaya ng Diyos natin. Kahit sa ang ministry. So, offering, distribution ng ministry. Mamaya, may meeting tayo ha. I-assign ko kayo saan yung mga kanya-kanya yung ministry. Hindi nyo kaya yan kung walang Diyos. Amen. Bakit? Magagawa natin yan. We believe na magkakaroon ng tagumpay sa anniversary natin. Kasi kaya yan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya yan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, mga kapatid, sa gabing ito, sa hapon pa pala. Sa hapong ito, God is able. Kaya huwag niyong sabihin na, kaya ko to. Sisiw lang yan. Yung pag-aaral nyo, maganda na maging positibo. Pero huwag niyong haluan ng pride. Diba? Meron kasing mga tao na positibo, pero may pride. Yung tipong sa sobrang positibo niya, nahaluan na ng pride, hindi niya na ina-acknowledge siyang Diyos. Ganito ang positibo na walang pride. Okay? Ganito ang statement ng positibo na merong humbleness. Ganito ang statement, kaya ko to sa biyaya ng Diyos. Amen? Yun ang positibo na merong pagpapakumbaba. Ina-acknowledge niya ang Diyos. Pero yung positibo na may pride, ganito lang ang statement niya, kaya ko to. Galing-galing ko kaya. No? Kasi ako to. Di ba? Yun ang positibo na may pride. Pero kung kaya ko to sa biyaya ng Diyos. Yun talaga. Amen? Amen. Sa pag-aaral nyo, di ba? Kung kayo nahihirapan, kaya nyo yan. Iba sa inyo, nahihirapan, pero nag-cutting naman. No? Hindi dapat gano'n, no? Tama? Amen? Dapat ganyan. Dapat mga kapatid, kaya natin sa biyaya natin. So yung anniversary, kaya natin. May mga inaasahan tayong bisita, pinagpipray. No? Huwag kayong mag-isip, hindi naman pupunta yan. Alam ko na yan, hindi pupunta. Huwag nating pangunahan ng isip natin. Just pray to God. Just trust in the Lord. Kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Pero asa tayo sa Panginoon, Lord, inimbitahan ko po yung classmate ko. Kayo na po ang bahala. Hipuin niyo po siya, Panginoon, na siya ay masama sa anniversary. Amen? Pero dapat, positibo. At i-goal natin na bawat isa sa atin makapagdala. Bawat isa sa atin. Yan sa Purok 6, Purok 7, yan sa inyo, Lawrence, River, baka may masama ka pa dyan. O sa inyo, Santa Barbara, baka may masama ka pa kayo dyan.
Yung katabi yung church, isama nyo yun. Di ba? Yan sa inyo, Mary Joy. Manalangin kayo, Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ako ng bisita. Kasi kaya ng Diyos natin yan. Amen? Kaya ng Diyos natin. And then pangalawa, our God whom we serve is what? Pangalawa na, our God whom we serve is, tingnan niyo yung video okay pa? Our God whom we serve is available. Oh. Kung naalala niyo yung last year na mensahe, ito rin yun. Diba? Our God whom we serve is able. Pangalawa, our God whom we serve is available. Ano ba pag sinabing available? Hindi yung single pa ako, available. Hindi yun Kaya inisip nyo, mga young people, single, available. Yung ibig sabihin ng available dito mga kapatid, na ang Diyos natin lagi, kasama natin. Amen? Amen. Pag may problema, available siya lagi na tulungan niya tayo. Nasubukan nyo na bang lumapit kayo sa mga kaibigan nyo, tapos hindi sila available? Hihingi kayo ng tulong, tapos sabihin nyo, pasensya na, busy ako. So ano mararamdaman nyo? Kayo mga magkakaklase, hihingi kayo ng tulong sa pinakamatalino yung classmate. Pakopya naman ako, kasi wala akong assignment, hindi ko alam sagutan to. Basta pag sinabi niya, pasensya na, hindi ako available, hindi ko rin nagawa yung assignment. Di ba? Ano mararamdaman nyo? Ay, sayang. Ang point ko dyan ganito, kapag meron kayong taong nilapitan, tapos hindi available, di ba parang malulungkot kayo? Tama? Pero tandaan nyo, pag may mga tao man na hindi available pag nalapitan nyo, ganito ang dapat nyo gawin. Una nyong lapitan, yung Diyos. Amen? Bakit? Kasi lagi siyang available. Hindi niya tayo iwan. Hindi siya magsasabi sa inyo na, pasensya na anak ha. Hindi kasi ako available. Pasensya na kasi busy ako. Hindi ganun ang Diyos natin. Kahit na million or billion pang tao ang tumawag sa Kanya, kaya niyang sagutin yan isa-isa. Amen? Amen. Di ba, minsan pag tumawag pa kayo sa cellphone, uso pa ba yung pagtawag sa cellphone? Pag tumawag kayo, tinawagan niyo yung number. Ano sinasabi? Your number, your dial is busy. Di ba may mga ganon? Please try your call later. Di ba may ganon? Busy yung line. Ano yung ibig sabihin ng busy? May kausap yatang iba. Alam mo, ganon yun, di ba? Pag may tinawag ito sa nagsabing busy, may kausap. So, may mga ganyan tao, busy, minsan di natin malapitan. At tingnan nyo tandaan nyo. Alam nyo ba na ang tulong ng tao is limitado lang? Nasubukan nyo nung humingi ng tulong sa tao. Ngayon, tinulungan kayo. Pero nung nagkaroon ulit kayo ng pangangailangan, yung pangalawang beses na paglapit nyo, di ba parang, sorry kasi hindi, nagamit ko yung, di ba may mga ganyan? Nagamit yung pera, hindi na makatulong. So, ang tulong ng tao, limitado lang. Hindi naman masamang humingi ng tulong sa kaibigan, sa tao. Hindi masamang humingi ng tulong. Okay nga yan pero tandaan nyo, ang lagi dapat nating number one na hihingian ng tulong, yung Diyos talaga. Amen? Amen. Kasi lagi siyang available. Wala na yung mga bata. Nag-rapture na yata, hindi ko napansin paisa-isa yata sinabasan. Ganun talaga ang bata. Amen? So, siguro, may practice sila kasi ngayon nainip siguro. Bukas na lang. Bukas na, dito naman yan sila. Okay? Ang Diyos na ating sinasamba. Ano yung pangalawa? Is available. Available. Lagi siyang nandyan para sa iyo. Minsan yung kaibigan nyo, bihira lang nandyan para sa inyo, di ba? Huwag nyo tignan yung katabi nyo, di ba? Kaibigan nyo ba sila? Di ba? Pero baka may mag-away kayo, no? Kung sabi ni Pastor, kinamaan ka, no? Walang tino. Pag-awayan niyo po yan, Di ba? Ang point ko sa ganyan, mga kapatid, ang Diyos natin laging available. Amen? Amen. Pag may kailangan kayo sa school, kung anong problema nyo, Diyos lagi una. Diyos lagi. And then pangalawa, kung kailangan nyo ng advice, pwede naman kayo mag-chat sa akin. Pastor, may
problema kami sa ganito, ano ba pwedeng ma-advise? Diba? Ang mundo, iba ang advice nila eh. Isang tagay mo lang yan. Diba ganun? Diba ganun? Manuel, no? Ganun ang sanlibutan. No? Pag may problema, isang ano lang yan. Makakalimutan mo na yung problema. Totoo ba yun? Hindi eh. Pag inom mo, nakatulog ka nga, lasing. Pero pag gising mo, may hangover. Imbis na mawala yung problema, maalala mo, tapos masakit pa ulo mo, nadagdagan pa tuloy. Di ba? Amen? Pero ang Diyos natin, lagi siyang available sa atin. And then last, our God whom we serve, He is amiable. Pag sinabing amiable, sino nakakalam ng amiable? Amiable. Sinabing amiable, pleasant, friendly, Amen. admirable. Amen? Amen. Pleasant, kaaya-aya. Ang Diyos natin is kaaya-aya, kalugod-lugod, dahil lagi siyang available sa atin. Amen? Tingnan niyo sa Proverbs chapter 18. Last verse na ito. Huminto ba? Hindi. Hindi huminto. Wala naman na si Andre. Hahabol daw sila Andre. Sabi ko mag-chat, wala naman. Pag nag-chat, kaya mo sunduin. Si Andre at si Rachel. Single. Yung papuntang na lang, pagsalubungin mo lang sila. Oo. Wala naman chat eh. Sinatong ko saan na kayo. Wala naman. Sa last verse, Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18, verse 24. Proverbs 18, verse 24. Ayan, sabi dyan, no? Basahin natin. Sige, basahin natin. 18:24. Ready, go. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Merong isang kaibigan, mas close pa siya kaysa sa kanyang brother. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, He is our number one best friend. Yung best friend mo, minsan naging best enemy mo yun. No? Natural lang naman yun kasi susubukin ang ano yun yan, pagiging friendship yun yan. No? Si River, tumiting dyan. Susubukin ang ano nyo, pagkakaibigan nyo. Pero dyan nyo malalaman kung ang pagkakaibigan nyo ay solid. Pag may dumating na problema, hindi kayo nag-iwanan. Amen? Amen. Pastor, paano ba hindi kami mabuwag? Simple lang, ipanalangin nyo yung isa't isa. At tandaan nyo nga yung grupo nyo na yan. Seryoso ko, yung grupo nyo na yan, kayo magkaklase.